We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Pila ka mga residente sa Iloilo City kag pila ka mga lugar sa Iloilo nag-antos ang kapang kag 12 oras nga brownout. Paghatag sang kota sa mga madakpan nga nagapasaway sa dalan sa Bacolod City. Gin-question sa alkalde, Bacolod Traffic Authority Office Head nagdepensa. Iloilo City gipaidalom na sa state of calamity bangod sa kakulang sang supply sang tubig. Pulis kag BFP personnel nga nalakip sa 29 kanadakpan sa sulod sang iligal nga pasugalan sa Iloilo City proper. Posible nga magapangatubang pagid sang kaso administratibo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa Zaransang Kamatuoran, kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako at komprehensibong mga balita sa Bisaya na katungdan. Ako naman sa inyo, Kretos Live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka mga residente sa Iloilo City kag pila ka lugar sa Iloilo nag-anto sang kapaang kag 12 oras nga brownout bangod sang ginpatuman nga maintenance activities ang pila ka electric distributor kahapon. Perwisyon no, pagpalamitanig sa mall, open spaces kag sagwa sa balay, ginhimo ka pamaagi sa mga residente para makalikaw sa tuman nga init. Pila ka konsumidor may hingyo, nakatutok dyan sana. Hindi gid kuno madalas ang kuyab-kuyab na lang ang kapaang bago naglabot sa 42 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sang Iloilo kahapon. Dugang pa diri ang 12 oras nga power interruption yung patuman sang More Electric and Power Corporation sa pila ka mga lugar sa syudad kahapon. Tuman kapaang kag daw ginaluto sa sulod sang oven toaster kuno ang pamatyaga ni Manang Nema samtang yara ini sa sulod sang Ilabalay. Gani sa baylo nga mag-anto sa hindi komportable nga sitwasyon si Manang Nema kag ang iya pamilya. Ginpili nga magpalamig-lamig sa mall. Nagkagto kami sa punong kag nagpanginangin kay mangin kamo. Tapos ang hindi na magkuntahan kami para magpabugnaw-bugnaw. Si Manong Ernie naman wala sang budget kuno magkadto pa sa mall. Gani nagtambay na lang ini sa gwa sang Ilabalay. Menos ginot kag menos gastos. Hindi lang sa gwa may tambay, pang-suplings lang. Suno sa More Power nagpadigayon sila sang pagpaninlo sang 69 kV sub-transmission line 5 kag pagbaylo sa mga post insulator. Based sa inspection sa aton yung technical team, every time nga maka-experience kita sa very light rain, no? Nag-cause ni no sang unscheduled power interruption. That's why nga nagpatigayon kita sang phase 2 sa pagtinlo nato sa aton nga linya. Dugang pa sa More Power, mayara pa sila sang phase 3 sa pagpaninlo. Gani posible pa nga maka-experience sang kasubong man nga brownout ang pila ka mga lugar sa syudad sang Iloilo sa masunod nga mga sinimana. Hinyo sang pila ka mga konsumidor. Mahimo kung tani nga hindi man pagpadugayon sang electric distributor ang power interruption. Bangod ang Domingong adlaw ang inugpahuway kag ang kadamaan yara sa sulod sang mga balay. Hindi man sila nga tag-12 oras gid. Butang man tani nila sa schedule man nila tagi apat-apat lang ka oras or masarangan man sa tao eh. May ginpatigayon man nga kasubong nga maintenance activity ang Eleco 1 kag 3 sang weekend. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. O kapuso hingaga pag-i-activate sa daan nga PWDs, ipatuman sa Bacolod City LGU sa katapusan sang bulan. Mga PWD kag senior citizen nagdagsa agon maghingagaw sa pag-apply sang bagong cards. Karing balita nga itong gitutukan. Ilisibo na lang inadlaw antes ang April 30 nga deadline para mabaylohan ang masobra 12,000 kadaan nga PWD cards sa plastic kag may QR code. Apang masobra tunga pa lang sang target ang nahatagan sang ID.
Talalupang doon na sa mga express centers ng LGU sa malls nga mas madamo pa ang nagaproseso sa ilang senior citizens ID apisar wala ining nadala sa deadline. Kung wala sang bago nga PWD card nga mapakita, hindi maagom ang diskwento. Oo, di na magulat nga maglampuwas pang April, kay May 1 na dayon. Kung may ara nga nagapabuyan-buyan, may ara man nga naghingagaw. Si Roda, bit-bit sining Iloy nga senior citizen kag utod nga may Down syndrome. Agod magproseso sang ila bago nga cards. Siyempre, kinangnan mo gid may 20% ka na nga discount mo for senior. Sa akon amuman, siya amuman. Si Teresa nga may Down syndrome, nahangpa ng importansya sang PWD card para sa iyang mga medical expenses. Oo, enjoy lang. Si Nanay Eileen, dalang bata nga may intellectual disability. Mahilig ang bata magkaon sa guwang. Gani, ang 20% nga diskwento, dako gid nga bagay. Mga nanay, mga parents, kung pwede lang, before mag-deadline, makakadto na kamo diri para nga yung inyong mga IDs pala. Kaya ako gid ang mabulig. Humaling Lunes sabtog Domingo ng operasyon sa express center sa mga mall. Agod matatapan ang pagdagsa sa mga aplikante. Sa mga old PWD card holders, magkuha lang sang barangay residency certificate. Sa mga new applicant naman, sikiron ang medical certificate nga mayor nga requisitos. Obot, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City game paidalom sa state of calamity bangod sa kakulang sang supply sang tubig. 12.5 million pesos nga pondo para sa pagbakal sang 53 ka mga water tanks aprobado na. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Barangay Suoc Arevalo sa Iloilo City. John? Jerd, bangod ginakulang ang supply sang tubig sa karon sa syudad sang Iloilo, apektado ang pangadawad-law sang tanan. Gani, ginalaupan yung pinaagi sa pag-release sang 12.5 million pesos nga budget sa idalom sang deklarasyon sang state of calamity, mapahagan-hagan ang negatibo sini nga epekto. Resolution declaring the city of Iloilo under a state of calamity due to water scarcity. Ginpaidalom sa state of calamity due to water scarcity o kung kakulang sang supply sang tubig ang syudad sang Iloilo. Sa report, gitpasa sang Iloilo City DRRMC, 25 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ang mas labing apektado. Yang 15% ginsudyuhan na sa chosen 25 barangays out of 180. Pero ongoing kita sa all over Iloilo. Kadungan sa deklarasyon, ginaprubahan man ang masobra 12.5 million pesos nga pondo na gamiton sang 25 ka mga barangay nga may pinakadako nga problema sa supply sang tubig. Posible nga madugangan pa ang pondo kag mga barangay nga apektado depende sa resulta sang dugang nga survey kag pagtuon. Diri sa barangay Zamora Milieza City proper, nabudlayan ang mga residente sa pagkinot sang tubig. Dako nga pagpanghangkat bisan ang pagbakalang sang tubig nga gamiton sa panglaba o kun pangligo. Lain gid sa una pa yung dasig ang tubig subong nga bago lang ko ka-notice nga ang tubig nga gagba sa bubon matayam. 24 ka mga water refilling stations ang ginasuplayan kada adlaw sang sining supplier apang bangod sa kakulang sang tubig. 15 lang ka refilling stations ang ilang maserbisyuhan. May ara kong isa booking sila sa amon tag 2-3. So ginataganan namon isa, amon nagila na tapos transfer naman kami sa piyak tungod nga hindi lang sila ang ang customers. Bangod sang water shortage, ginapahat-pahat lang sa mga negosyante ang pagbaligya sang tubig, ilabi na nga limitado lang sa 50 ka water containers ang ilang ma-refill kada adlaw. Nga mong kadlaw makabot nga dugay man. Manulat ka naman kung saan may tubig. Jerd, pagluwas sa 12.5 million pesos yung ginpain nga budget, may ukon masarang na sang tagsa ka mga barangay council nga gamito ng ilang quick response fund agud nga mabuligan man ang ilang mga nasakupan. Jerd. Madamo gyud nga salamat sa update kapuso John Sala. Samda mga kapuso sa Bacolod City naman o hatapik paghatag sang kota sa pagdakpon ng mga nagapasaway sa dalan sa syudad in kwestiyon sa alkalde. Bacolod Traffic Authority Office sa konbitaw nagdepensa. Garing balita nga itong gintutuga. Sa sunod sa halos isa kasimana, duha na ka memo ang gindagdag batok sa Bacolod Traffic Authority Office Head nga si Patrick Lacson.
sentro sang kontrobersiyang manusini sa mga bitaw personnel nga dapat may taglima kadakop sa isang adlaw. Bukod kun wala, mabutang sa alang-alang ila obra. Ang mando, ang ginapakamalaw sa alkalde, butang nga ginapasabat si Lacson. Hindi applicable kag hindi legal. The civil code has a provision against that. Kaya matapos sila ang traffic enforcer. Kaya makita yan ang violation daw, hindi siya sigurado kung nag-violate o hindi. Ang tendency ay takbo niya na lang para ma-preserve ang iyang obra. Ang tikang ni Lacson ang pamagilang kuno agod pakulbaan ang mga tinawo kag hindi magpapetik-petik sa dalan suno pa sa Deputy Chief sang bitaw. Or paghatag sang quota sa aton nga traffic enforcers will push them into corruption. Pero kung hindi naman nila paghimuon ng ila obra, isn't that another form of corruption? Humalin sa ginesyong memo sa April 3. Wala may ginka sa personnel nga wala nakalabot sa inadlaw nga kota. Samtang maluwas sa kota, ginapasabat man sa alkalde si Lacson na tuhoy sa pagsita sang iya sang city administrator nga gindala sini si Ebalay ang SUV nga kabahin sang transport hailing service para sa mga empleyado sa LGU. Ginabahayag, ginkakas pa sining logo nga nakatapik sa salakyan. Tanan ini ang ginako man ni Lacson. Okay lang. It's a welcome development. Dapat lang. Don't take it negatively. This is work-related. We make mistakes in the workplace. Who am I? I'm not perfect. In fact, I'm not an expert on traffic management. Ayon sa alkalde kay Lacson, wala na tani isang strike 3 nga paabuton. Hopefully, hindi maglabot sa tatlo. These are the things that should not have been done in the first place. Wala naman sang bitaw enforcers nga mangisog nga magtugda sa issue sa kabalaka nga madulaan sang obra. Obod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 29 ka persona, laki pang isa ka pulis kag BFP personnel arestado sa ilegal nga pasugal sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sa sulod sang kalan-an nga ini sa isa ka subdivision sa Barangay Villa Anita, Iloilo City proper, naaktuhan ng 29 ka mga individual nga nagahampang sang sugal nga poker. Gilaw nga ginpang aresto mga ini sang kapulisan sa pagpanguna sang Iloilo City Intelligence Unit. Ang lugar ang anay balay ilimnan nga ginpasira sang syudad kag sang ulihi ginhimo nga pasugalan. Sunod sa CIU, nabato nilang impormasyon kag reklamo nga may illegal gambling activity sa lugar, rason nga gin-operate sang kapulisan. Na-recover naton ma'am ang bet money amounting to 103,000 pesos kag ang mga gambling paraphernalia. Lakip sa naaresto sang kapulisan ang isa ka pulis nga assigned sa Maasin, Iloilo kag personnel sang Bureau of Fire Protection. Magluwas sa kaso kriminal nga ipasaka sang kapulisan sa 29 ka mga nagkaladakpan. Magapangatubang man sang kaso administratibo ang nadakpan nga pulis sunod sa tagpamuno sang Iloilo Police Provincial Office. Definitely, he will be subjected for investigation, ma'am, kasi nahuli siya na where in fact the police are not authorized to engage in illegal gambling. Samtang ang BFP personnel ang ginapahayag nga assigned sa syudad. Padayon pa nga ginapakigangutan sa news team ang BFP Regional Office 6 angot diri. Preso na ang 29 ka mga suspect nga magapangatubang sang paglapas sa Republic Act 9287. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Exciting mga puso ubdantang aton mga taga-Hinubaan o kung mga kapuso sa Hinubaan ng Negros Occidental sa pagsaulog sa Ila Pagbanag Festival 2024. Mangin mas memorableng kalimutan sa presensya sa ating kapuso stars sa Kapuso Fiesta Bantayan, Sanday ay Katrina Halili, Mikey Quintos, Bradson Flores, pati man si Royce Cabrera. Sa April 28 na alas 8 ng gabi sa Pagbanaag People's Activity Center sa Hinubaan, Negros Occidental. See you there mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, 11 kabalay gintupok sang kalayo sa duha ka separadong nga sunog sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales.
Sa sulod sang isa ka oras, naupos ang kalayong duha ka mga pamalay sa barangay Sambagharo pasado alas 9 kahapon sa gaga. Ginapanagiyahan sa pamilya Dugol-Dugol ang duha ka pulian. Pasado alas 10 na nagdeklara sang far out ang BFP. Temporaryo nga nagatinido sa evacuation center ang apat ka mga pamilya nga apektado. Sa inisyong investigasyon sa Iloilo City BFP, posible nga palyado ang linya sang kuryente ang gintunaan sang kalayo base sa fire pattern nga nakita sa ikaduha nga panelgan sang balay nga nasunog. Sa barangay Balentian, Balasan, Iloilo, napuno ka mga balay na sunog pasado alas 11 Sabado sang aga. Sunod sa Balasan, BFP, kalabanan sa mga pamalay human sa light materials, rason nga madasi nga naglapta ang kalayo. Nagbilin sang 450,000 danyos ang sunog. Medyo gabi ang alagin, ma'am. Medyo makikit ang dako ng mga truck. Hindi ka manover maayo. Sa pwesto din talagang kunduin din Kaya siyempre may mga tao mga daan. Isa ka hektarya ang kinamunan ang nasunog sa barangay Libot, Kalinog, Iloilo, Sabado sa gabi. Sunod sa Kalinog, BFP nagpangtutod sa ginamona bilang mga residente agud kuntaning mga hawan, tubtob wala na kontrol ang kalayo. Para i-develop nila bilang area, kay dati nila ang ginabuyan mula sa mga baka, nagdamol ng mga hilamon. So gusto nila i-convert into agricultural. Ces Ordales, One Western Visayas. Kapuso, nagtipon naman sa isla ng Boracay para sa isa ka diplomatic and business forum ang business and tourism stakeholders kaupon ang pila ka mga ambassador halina sa iban nga pungsod. Tinutuyo sa aktibidad ni istoryahan ang mapamagi a good mas paumpod pang turismo sa isa sang Boracay, isa sa ginakabig major tourist destination sa Pilipinas. Ginapakigbahin sa local businessmen sa mga bisita ang ilang eksperyensya sa negosyo kag kung ano pa ang sarang masudlan nga investments. Ginpakigbahin man ni Malay Mayor Floribar Bautista ang maayo nga balita nga nadugangan na ang daily tourist capacity sa isla halin sa 6,045 mahimo na ini nga 8,452. Patay ang isa ka lalaki isang gintero sang riding in tandem suspect sa barangay Bonifacio, Arevalo, Iloilo City kahapon sang aga. Ginkilalang biktima kay alias Renante, isa ka tricycle driver kag residente sa barangay Santa Cruz, Arevalo. Sunod sa mga nakasaksi, nagalimpyo sang takway ang biktima sang gintero sang suspect. Nahibaluan nga anay na preso ang biktima bangod sa pagpangbuno. Wala man sang record sa barangay angod sa illegal drugs kag wala man malakip sa drugs watchlist sa barangay ang biktima. Gintingwaan pa ini nga madala sa ospital apang wala makasalbar. Pila sang pagtiro sa nagkalain-laing nga parte sang lawas ang naagom sang biktima. Gilayon man nga nagpalagyo ang mga sospetsado. Wala pa sang natumod nga motibo ang kapulisan sa krimen. Lumayo mo ng tao, kaya aga pa na gagawa na magbiyahe kasikat mo, kaya hindi na pa-eskwela na papatay. Sa dugang nga balita, gin-kaalarma sa pila ka mga ginikanan ang impormasyon nga nagalapta sa Barangay Poblasyon East Coton na tuhoy sa mga persona nga nagapang-abduct sang kabataan. Sa panaysayon sa isa ka Iloy sa kapulisan, nakabaton ini sa mga laragway gikan sa iabyan sa mga ginaligar persona nga nagapang-abduct. Sang nakitaan sini ang isa ka hindi pamilyar nga lalaki sa ila barangay nga sunod sa iya, pareho sa itsura sa mga ginpadala sa iya nga laragway, gilayon nga nagpanik. Apang paglaro sang uton pulis kag sang barangay council, wala sang kamatuoran ang nasambit nga impormasyon. Ginhaylo naman sang kapulisan ng publiko nga hindi gilayon magpati sa impormasyon nga nagalapta ilabi na kung wala sang verification gikan sa otoridad. Baw nahadlok gid kuya kay nabalitaan namon nga amon agam nagapanguha sa kabataan. Yung kabataan ko la ko natayag ginapagwa sa balay kong gabi. Avoid gid naton. Hindi kita anay mag post sa mga amon kun wala panugot sa aton mga otoridad, sa aton barangay official, sa aton kapulisan. So kay para nga ini mag-post panic sa iban. O pasaway, makapuso diri naman sa Bacolod City malapnagon nga kampanya kontra vandalismo ng Arangkana. 4 ka persona lakipang isa ka dubulong na sampula. Yaring balita nga itong gintutuka.
Abisar nagtuyo nga magpalagyo kag magbato sa tinawo sa Mobile Patrol Group matapos na aktuhan nga nagapang vandalize sa bahin sa Dalan, Burgos, Bacolod City. Kinabos ang swerte sa Filipino-American nga bantog sa alias nga Vandal Bandit. American citizen ang 30 anyos sa suspetsado nga binulan pa lang sa syudad gikan California, USA. Hugot sini nga ginpanindugan ng freedom of expression. Apang wala ini nakalusot sa kapulisan. Ginhilway na ini sa kustudiya sa Police Station 4 apang pasakan sa kaso kapag lapas sa City Ordinance kontra vandalismo, malicious mischief, kag resistance and disobedience to the person in authority. Wala man makaluwas ang ini nga mga lalaki. Nga ginapasuni, nagpahubog-hubog pa sa nadakpan sang nagpang-vandalize sa Purok Kabulacan 2 sa Barangay Singkang Airport. Todo eksplikar, Sanday alias Glenn, alias Roger, kag alias Ray, nga may simbolismo ang ilang ginapang pinta. Kada kurit kino, may hugot nga mensahe nga dala sa kalibutan. Ang isa tuya, dani daw, ano to ko no? Daw ginkuha yato sa Bible. O kaya muna ko ang meaning sang iya nga kwan, pero sa Bible na ko nagalin. Ang tatlo ang ginkasuhan sa paglapas sa ordinansa. Sang damlag lang, may mga minor man nga nadakpan sa handumanan. Kag isa man kagang member nga nagpangpinta sang street sign. Bangod mga minor, lunsay ginpaidalom sa community works sang mainit. Liwat nga ipatawag sa otoridad ang mga gang nga masami nagapaindis-indis kag literal nga nagapatas-taas sang propiedad nga mahigkoan. Isa pa contest na, mga spray sila. Isa pa kontesanay sila sa panami-nami design. May ara na gani nga patas-taas nga billboard. Dapat labawan naman sa piyak nga ano. Grupo, dapat taas pagid. Opo, Jerry Casilio, Adrian Pretos, One Western Visayas. Liwat nga masaksihan sa Mayo 3 ang makasaysayan nga Carabao Caroza Festival. May hiwaton nga parada alas 6:30 sa aga kag pagasundan sang Carabao Caroza Race alas 8 sa aga. Nga mangin masadya upod kay Kapuso Star Martin del Rosario. Sa ika-52 katuig sang festival nagpasalig ang LGU nga magapabilin ang simbolismo sa tradisyonal nga pagpanguma. Kaupod ang ginakabig suod nga abyan sa mga mangunguma ang mga Carabao. Samtang mangin eng grande naman ang coronation sang Carabao Caroza Festival Queen nga hiwaton sa parehong adlaw. 18 ka kandidata nga matahom kag may sincero nga advokasya sa komunidad ang magapa-indis-indis para makuha ang corona. Paagi sa Sininga Festival, ginapakita naton ang pag-honor naton o pag-acknowledge sa mga Carabao. Usually are the partners of the farmers sa ila pangabuhi para sa paghatag man sa mga kinanglanon sa tagsa-tagsa kapamilya nila. Mga kapuso, mag-aumpisa na ang bagong proof of purchase promo sa GMA, ang Kapuso Big Time Panalo. Pumalakal man o kung sari-sari store owners, pwede magpadala sang entries kag may chance nga magdaog sang dalag ko nga premyo. Over 8 million pesos ang igapang hatag kalakip na ang duha ka 1 million pesos para sa lucky customer kag sari-sari store owner sa grand draw. Kag isa man dapat bantayan ang dance music video sa network promo kaupod ang mga talented nga athletes nagikan sa mga eskwelahan kag universidad nga miyembro sang NCAA. Ang official sending of entries ang magasugod sa April 27 kag magatakop sa July 5, 2024. Pagluwas sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede man maghulog sang entries sa select outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts, or scam texts. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsite sa GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mapuso, atleta ang nag-aobra bilang kargatapas sa Sagay City, Negros Occidental, kampiyon sa discus throw. Abilidad sini sa paghampang, paano bala nagabulig sa iya pag-eskwela. Yaring berita atong gintutuka. Halin sa mga kampo sang Sagay City bilang kargatapas, amat-amat nga ginabago sang 17 anyos sa si Christine ang kabuhi sini pinaagi sa sports. Ikatatlo ini sa 7 ka magululutod. Sa hubing nga edad, naagyan sini ang kapigaduhon butang nga nagtinguha bilang student athlete agon mahatagan paglaom ang iya pamilya. Paninguha kag
ano lang gid sa training, pabakas-bakas lang. Kay may harbison gid sa uli. Sang nagligid tuig, ginpabilib sini ang iya mga manunudlo sa Sagay City pagkatapos nga nangin fourth placer sa palarong pambansa bisar first timer sa sports nga discus throw. Sang damlag lang, makapila ka beses man ini nadulaan sa paglaom nga makapadayon sa training bangod sa kapigaduhon. Sa bulig sa mag-asawa nga teacher coaches nga sanday Ma'am Aname kag Sir Norven, ginsapupo nila si Christine agud makapadayon sa pag-eskwela. Yasang elementary, gaubra gini sa kampo, Panggara, Bilamon, Arado pagit, karga tapas. Gakasaka niya sir, sa truck, gakarga tubo. Amo ni garong nagpapursado sa iya. Ako na siya nga paningwa lang gid para sa iyang future, ang iyang basic kaloyaan kag may makuha sa iyang sa mga colleges. So kapital yan ani. Bangon sa dedikasyon, gold medalist sini sa girls discus throw competition sa provincial sports meet. Mas over 38 meters ang iyang record. Nagalaw mini nga makakuha sa gold medal sa Wivra kag palarong pambansa 2024. Agoy pamatudan nga bastang isa ka persona may handom, malayo ang iya malaputan, abisar sa madamo nga kabudlayan. Oportunidad Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Kapag sa mga aktibidad ni patigayon sa mga estudyante sa West Visayas State University, kadukan sa magsaulog sa Earth Day 2024. Sa tema nga Planets versus Plastic, subong nga tuig, nagsaulog ang College of Medicine students kag medical doctors sa Earth Day sa pagpanguna sa the Project Tidlak of the Order of Asclepius. Lakip sa aktibidad ang Paint a Pot for Earth Day kag ng Earth Display Stall man, gabida ang mga native kag sustainable products. Libreng display ang mga produkto sa mga magagmay nga negosyante sa gymnasium sa College of Medicine. Tinutuyo sa aktibidad nga mapasangkad bang ikibalo sa mga estudyante sa terrestrial ecosystems kag makatipon sa interest sa biodiversity and planting activities. Subong man, matagaan itanupangod ang dunang manggad kag environmental concerns and protection. Mga kapuso, isa ka low-pressure area ang ginamonitor subong sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, manubo ang tsansa sining mangin bagyo kag gamay man ang posibilidad nga magsulod sa PAR. Apang ang trough o extension sa LPA nagalabot sa pila ka bahin sa Mindanao. Kadungan sa pagluntad sini ang ridge sa high-pressure area kag easterlies nga magadala gihapon sa mainit nga tiyempo sa dako nga bahin sa pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros provinces. May posibilidad naman sang ulan sa iban pang bahin sa pungsod, ilabi na sa Mindanao. Naglabot sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index sa Numangas, Iloilo, 42 degrees Celsius sa Rojas City kag 44 degrees Celsius naman sa Iloilo City kag Bacolod City subong nga adlaw. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok, kapuso Aiden Prieto. Kapuso mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jerthor Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.